So mga tol, matapos po nating maibalita kahapon na pinulbos lang ni former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo ang kalaban niyang si Bryan Mercado na ginanap sa Long Beach, California, USA, kung saan 4 na beses pong pinabagsak ni Magsayo ang kalaban, 2 sa round 1 at 2 sa round 2, hanggang tuluyan ng ihinto ng referee yung laban. So bukod nga po sa impresibong panalo ni Magsayo mga tol, may 2 Pinoy din po ang napalabang kahapon sa bansang Japan ang nanalo ng impresibo. Yan po ay sina former world title challenger Gio Santissima at Pinoy unbeaten prospect na si Kenneth Lober. Si Gio Santissima mga tol, tinapos po niya sa loob lamang ng round 3 ang hapon na si Hiro Ichimichi. Pinaulanan nga po ng suntok ni Santissima yung kalaban hanggang awati na po ng referee, habang si Kenneth Lober naman mga tol na napalaban sa main card, tinapos niya ang kalabang hapon na si Tolyo Di Canarudo sa loob lamang ng first round. Sunod-sunod na malilinis na patama nga po ang natanggap ng hapon hanggang sa bumagsak po ito sa isang right hook ni Lober. Agad namang nakabangon yung hapon, pero hilong talilong pa yung hapon mga tol. Hindi na nga po tinuloy ng referee yung laban, kaya panalo si Lober mga tol via technical knockout sa round 1. Nananatili pa rin po siyang walang talo at nasungkit po niya dyan ang titulong OPBF Bantamweight title. Pero kung may magandang balita mga tol, may malungkot na balita naman po para sa mga Pinoy fans. Dahil kahapon lang din po mga tol, napalaban din ang Pinoy former world title challenger na si Garin Jagan. Undercard po siya sa laban ng Alexis Rocha versus Raul Coriel na nauwi sa tabla. So ang nakalaban po ng pambato natin dyan mga tol, ang bagitong wala pang talo na si Mexican Gael Cabrera. Sa kasamaang palad mga tol, round 2 lang ang tinagal ng Pinoy. Knockout po ang sinapit niya sa Meksikano. Na-save by the bell pa sana si Garin Jagan mga tol. Noong bumagsak po kasi siya sa round 2 mga tol, 10 seconds na lang ang natitirang oras. Subalit nung tumayo yung Pinoy mga tol at pinapalapit siya ng referee, subalit hindi po umabante yung Pinoy mga tol, kaya tinigil ng referee yung laban. Panalo tuloy ang Meksikano mga tol via knockout sa round 2. Umabante na ang record ng Meksikano sa 6-0 with 4 knockouts, habang yan na po ang pang-anim na talo ni Garin Jagan. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong magpakitang gilas ang mandatory ni Naoya Inoue sa WBA na si Murodjon Akhmadaliev kahapon, kung saan tinapos lang po niya sa loob ng round 3 itong tinalo ni Casimero na si Ricardo Espinosa Franco. 3 beses pinabagsak ni Akhmadaliev si Franco hanggang hinto na ng referee yung laban. So bukod nga po kay Akhmadaliev mga tol, may isa ding mandatory si Inoue na nagpakitang gilas kahapon. Yan po ay si number 1 contender sa WBC na si Ray David Picasso, na napapabalita ang next na makakalaban ni Inoue pagkatapos ng laban ni Inoue kay Sam Goodman. Sa laban po ni Ray David Picasso mga tol kahapon, undercard po siya sa laban ng Munguia versus Bruno Soras. Hindi po tumagal ang kalaban ni Ray David Picasso na si Yeheson Coelho ng Colombia. Isang body shot nga po sa round 3 ang nagpabagsak sa Colombian fighter. Hindi na po nagawang bumangon nito sa 10 bilang ng referee, kaya panalo si Picasso mga tol via knockout sa round 3. Nananatili pong walang talo si Picasso. Umabante na ang record niya sa 31-0 and 1 draw with 17 knockouts. Asahan po natin na si Picasso ang next na makakalaban ni Inoue mga tol, habang si Murodjon Akhmadaliev pagkatapos manalo, kinall out niya si Inoue at pinagpapaliwanag niya si Inoue mga tol kung bakit daw ito natatakot sa kanya. Siya daw kasi ang mandatory sa WBA, pero todo iwas daw sa kanya si Inoue, kaya panawagan niya kay Inoue, maglaban na daw sila. Ready na daw siya anytime at kahit saang lugar. Kailangan daw ni Inoue na lumaban sa best fighter sa division niya at patunayan daw ni Inoue na siya daw talaga ang best sa 122 pounds sa pamamagitan ng paglaban sa kanya. So agad nga pong sumagot si Inoue mga tol sa sinabi ni Akhmadaliev na takot daw siya. Ani Inoue sa post niya sa X, bakit naman daw siya matatakot o iiwas sa boksingerong tinalo na daw ni Tapales? Wala daw siyang kailangan pa kay Akhmadaliev. Kumbaga mga tol, parang sinasabi ni Inoue dyan mga tol na tinalo lang si Akhmadaliev ni Tapales, na alam naman natin na pinabagsak na ni Inoue itong si Tapales. Dagdag pa ni Inoue mga tol, kung gusto daw ni Akhmadaliev na makalaban siya, ipagpatuloy lang daw ni Akhmadaliev na manalo ng manalo sa laban at matutong maghintay. Sa ngayon, nakapokus muna daw si Inoue sa laban kay Sam Goodman. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Papalagang kaya ni Inoue itong si Akhmadaliev?